Guy, maraming salamat. Good morning. Good morning. Nandito ka ngayon. Ma'am Corina. Okay. Teka Yes. muna, yung unang-una. Una lang, tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain. Kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang. Salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko. Pahayagin ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yung sinasabi nito ni Congressman Risi, totoo po lahat ito. Hindi po ito DDS, mga kababayan. Ha? Ito po ito isang dilawan, mga kababayan. Yung sinasabi nito na reklamo ng taong bayan, totoo po yan. Kaya lang, ang nangyayari po kasi, pinatulan na ito ng pinatulan ni Claire Castro. Ngayon, dahil sa sobrang galit niya, hindi na malaman ni Claire Castro kung saan siya, kung tama pa ba yung sinasabi niya o hindi. Kasi isipin mo naman din, kasi totoo naman po ang sinasabi ni Congressman Erese na malabo po talaga makasuhan si Martin Romualdez. Kasi once na po kasuhan kasi yan, tapos bailable din at mababang uri ng kaso, alam na ho natin kung paano nila minaniobra ito, mga kababayan. Bakit? Kasi alam na natin na si Boying Rimulya ay isang brotherhood ito ni Martin Romualdez. At itong mga Marines na na binayaran na nag-recount ng kanilang mga testimonya ay ito yung nag-deliver sa bahay mismo ni Martin Romualdez at ni BBM, mga kababayan. Paano mo masasabing hindi konektado ito lahat doon o mapahina yung kaso ni Martin Romualdez laban sa mga flood control scandal? Kasi isipin nyo yung 4 na Marines na yun mismo ang nag-deliver ng pera sa Ilocos Norte at sa Forbes Park, mga kababayan. Paano natin pasubilaanan yun? Di ba po? Kasi nga, ang buong kwento kasi, mga kababayan, bakit hanggang ngayon hindi pa naisasampa? Pinagyabang na ng presidente natin sa SONA. Dapat bago ka magyabang, isampa mo muna yung kaso sa korte, ipakulong mo muna yung pinsan mo, bago mo iyabang sa madlang people. Yan ang katotohanan dyan. Kaya lang, ang problema, optics lang ito lahat. Katulad nga ng sinasabi ni Congressman Erese, palabas lang ito. Para kunwari, may ginagawang aksyon ang ating gobyerno laban sa mga katiwalaan sa gobyernong ito. Kasi once na masampahan ng kaso yan, tandaan po natin na naglabas ng video si Martin Romualdez, I will not go down alone. Anong ibig sabihin nun? Na tinuturo ni Martin Romualdez, may mataas pa sa kanya. Di ba? Alam nga naman sila Saldico lang. Sila nga tinuturo ni Saldico, si BBM siya. Hanggang kay Pangandaman, hanggang kay Yusek Bersamin. Di ba po? Yun po yung katotohanan dyan. Ang problema lang kasi, minamaniobra nila para mapahina yung kaso laban kay Martin Romualdez para lang mapatunayan nila na hindi ito kasama sa anomalya. Alam po, alam naman natin na nagbabala ito si Congressman Erese kay Claire Castro na pagdating na 2028, huwag kang tatakas. At alam naman natin, sigurado baka kasuhan din ito. Then alam naman natin
Kung sino yung nagsasabi ng totoo, yun ang nakukulong. Di ba po? Ituloy lang natin si Congressman Reyes, mga kababayan. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. Mm. At dapat maging bukas sila diyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung alam lang. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Oh, Halos lahat pwede magkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. Oo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yun. Alam mo na kailangan. Kita mo yung patama ni Corina Sanchez. Ang programang ito ay memo. Pero baka yon mema. May masabi lang. Kasi nga po, kitang-kita nyo naman po kasi ang sitwasyon, mga kababayan. Saan ka makakita na yung mismong kinakasuhan, habang kinakasuhan mo siya, pinapahina yung kaso. Binabayaran yung mga taong involved doon sa katulad ng 18 Marines. Binabayaran nila para lang humina ang kaso laban kay Martin Romualdez, mga kababayan. Yun lang ang nakakalungkot dyan. Tapos, galit na galit si Claire Castro dyan sa sinasabi ni Congressman Reyes. Kasi totoo naman po kasi lahat, mga kababayan. Kailan ba hindi naging totoo ang sinabi ni Congressman Reyes? Dati po itong minority floor leader sa Kongreso pero tinanggal siya dahil nga ang mga banat niya nakakabuti kay BP Sara. Mga banat niya sa gobyerno kaya tuloy napagkakamalang itong Sara. Hindi po ito Sara, mga kababayan. Ito po ay isang dilawan ito. Hayag po ito na dilawan, mga kababayan. Isa po itong si Reyes na dilaw. Tao po ito nila Ninoy Aquino, Marruhas, mga kababayan. At siya pa nga mismo ang nag-i-invite kay Marruhas na tumakbo pagka presidente, mga kababayan. At hindi natin alam na baka darating ang panahon, maisip ni BBM na i-endorso si Marruhas sa 2028. Pero alam naman po natin na pag natalo na, pagka tumakbo nga presidente, malabo na. At alam naman natin na ang nililigawan ng gobyernong ito ay si Leni Robredo, pantapat nila kay BP Sara, mga kababayan. Yan lang ang kanilang intention. Kasi pinag-iisipan, mahirapan na po kasi sila. Ilang taon na lang saka ka pala magbi-build up ng tatakbo presidente. Sinong pantapat nila? Si Boyeng Remulla? Si John Vic Remulla? Si Risa Ontiveros? Hindi, malabo pong mangyayari yun. Hindi po mananalo yan kay BP Sara. Pag ngayon tatakbuhin ng eleksyon, kahit may impeachment pa, lalo nga lumalakas. Optics lang yung sinasabi nila na Leni Robredo o Tolpo, nalagpasan na daw di umano si BP Sara. Wala akong naniniwala dyan. Gawa-gawa lang po nila yan sa social media. Pero tanungin mo, may wala pa nga napili. Si BP Sara na vice presidente. Tapos, iisipin mo si Aimee Marcos, ang kanyang vice presidente, isasama niya. Halata po, huwag ko kayo maniniwala dyan na hindi nga nagkakausap si Erwin at Rapi Tulfo at saka Leni Robredo. Tapos sasabihin nila, nilagpasan na. Kalukuhan po yan. Huwag ko kayo maniniwala sa mga optics na ganyan. Alam naman po natin kung gaano ka balubal itong gobernong ito sa mga taong bayan. Na wala ho talagang ginawang mabuti ito sa taong bayan sa panunungkulan ni BBM. Wala ko may pagmapalaking proyekto ito, puro ayuda-ayuda lang. Puro ayuda. Ano mangyari sa ayuda? Yan ang nangyari sa bao. Mas malaki pa ang nakakamal nilang pera dyan. Kaysa tao na binibigyan nilang 2,000, 5,000.
Tapos minsan, hahatian pa ng mga kapitan. Yun po yung katotohanan eh. Di ba po? Ang nakakalungkot lang dito mga kababayan, kasi nga po, para bang minamind conditioning nila yung mga tao laban kay BP Sara. Ituloy lang natin si Congressman Resi mga kababayan. Kasi may balik eh. Oo. So- Pero, kasi alam mo, pag yung, ano ba, yung misis ko, dadaldal, para tahimik na lang, hindi na lang akong bigito. Oo, pareho kami dyan. Ikaw. Relate. Happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kung kontrolado, monopolyo ng ilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga Dito rin mga kababayan, ito rin isa rin sa kinagagalit ni Claire Castro dahil nagsalita nga ito dahil may corruption sa basura. Ay totoo naman po kasi talaga. Kasi kahit koleksyonin mo yan o hindi, bayad yan mga yan. Kasi 1 year po ang kontrata niyan. Ang problema po kasi sa basura mga kababayan, hindi po talaga lahat nakukoleksyon ang lahat ng kabahayan ng basura. Mayroon po talagang lumilipas ng 1 linggo, walang kumitulikta ang basura. Ay yung taong bayan po, yung mga may tahanan na may mga basura, hindi po papayag na yung basura nila nasa loob lang ng kanilang tahanan. Ilalabas po yun at itatapon kung saan-saan. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga nakamotor, nakakotse, humihinto sa isang lugar, itatapon yung basura. Kasi nga po, wala po talagang dumadaan ng mga kolektor ng basura. Hindi po regular ang koleksyon ng basura, mga kababayan. Yan po yung kinagagalit, isa pa sa kinagagalit ni Claire Castro. Kasi kung totoo daw na may nakawan dyan sa basura, magsampa na daw ng kaso si Erice sa ombudsman. Yan po ay sinasabi ni Claire Castro. Yan ang thinking ni Claire Castro na walang laman ng utak, puro kulangot mga kababayan. Ituloy lang natin si Congressman Erice. tumatakbong mayor at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all eh. So kahit hindi makuha yung basura, binabayaran sila eh. Ako tingin ko, we're producing 10,000 tons of garbage every day dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. At yung... Pero fully paid. Pero fully paid. Ang mga... Tapos the rest, nasa mga kanal, nasa mga kalsada, nasa mga bakanting lote. Paano napupunta Nasa sa creek. Yes. Kasi tinatambak yung basura sa kalsada eh. So merong mga inongolekta ng mga tao doon, bulasing. So yun, pagka binuksan na yun, kakalat na yun, pupunta na sa mga drainage. Pag umulan, pupunta sa drainage. Yung mga aso, kakalkalin yun, mga bata. So yan yung tingin ko, yan, 40% ng mga basura napupunta lang yan sa mga creek. Tapos po, pagka tag-ulan, pagka bagyo, yung sinasabi po ni Congressman Eresi, totoo po yan mga kamay. Kasi nga po, hindi po talaga nakukoleksyonan lahat ng tahanan ng basura. Kasi ang dinadaanan lang po ng basura, yung main road lang. Di ba po? At wala pang oras kasi ang koleksyon ng basura. Yun po ang masakit dito mga kababayan. Kaya nga, balik na naman tayo. Dati na pong naging issue ang basura. Lahat ng sangay ng gobyerno, local, Maynila, bago umupo si Isko, bumalik pagka mayor, issue ng Maynila sa basura. Quezon City, Makati, Taguig, Pasay, Paranaque, lahat po ng bayan dito sa Metro Manila, laging may issue ng basura. Pero, ang local government, ang in charge dyan. Pero ang problema po kasi, ang dinadaanan lang po ng basura ay main road lang. Paano yung mga squatters area na hindi naaabot ng dadaanan ng basura? Kaya po, kung saan-saan na lang itinatapon ng mga tao na nandoon na hindi naaabot ng basura, mga kababayan. Yun po yung katotohanan dyan. Yan po ang problema natin. Ngayon, pinapalabas itong gobyerno ni Bangag na ito na problema pa daw ito ng dating administrasyon. Yan ang pinapalabas nila ngayon, mga kababayan. Dahil hindi daw nasolusyonan. Kaya daw, sila daw mismo ang gumagawa ng paraan ngayon.
Kasi ang pondo po dyan, nasa local government po ng basura. Bakit mo isisi sa national? Di ba po, mga kababayan? Yun ang kinikwento ni Congressman Erese, ay totoo po ito, mga kababayan. Ituloy lang po natin siya. Dadali niya sa Manila Bay o sa ibang mga sa dagat. Kaya nga ayon sa Bloomberg, sa pag-aaral nila, 34% ng pollution, plastic pollution sa ocean galing sa Pilipinas. What? Oh, yung India pangalawa sa atin. Number one tayo? 34%. 34%. 12% lang yung sa India, 1 billion yung population nila. Ang sa China, 3%. The rest of the world, 12%. Pero ang Pilipinas, maliit na, ay 34% ng basura galing sa atin. Okay. Pangalawa, disposal. Kasi hanggang ngayon, primitive pa rin tayo. Ang Singapore, mga 5,000 tons of garbage lang everyday. Pero 4 yung disposal side nila. May waste to energy sila, may sanitary landfill sila. Ang Vietnam, siguro mga 5,000 tons a day din. Pero ang 4 din o 3 yung kanilang disposal site. Tayo, doon lang tayo nakakonsentrate sa Rodriguez, sa Rizal. Hindi tayo makapag-develop, walang political will ang gobyerno para makapag-develop ng modern waste disposal facility. Ayan na ang sagot sa tanong natin, Alam mo, Willard. I've been in Metro Manila Commission before. Nag-start ako doon from Dara. Yun po kasi ang problema, mga kabayan. Kasi nga po, yung sinasabi niya rito, kinukurakot kasi ang pera ng basura. Kasi may budget po kasi dyan, may nakalaan po, bilyon-bilyon din po ang budget dyan. Kaya lang, ang problema, hindi po talaga nakukoleksyon ng tama. Diba? Kahit hindi mag-koleksyon yung kontratista ng basura, bayad sila. At hindi naman po lahat nadadaanan. Ang main road lang po ang dinadaanan nila. Napupuntahan ba yung squatters area? Napupuntahan ba yung squatters area ng Tondo, ng Isla Puting Bato, o dito sa may Kulyat? Marami pong mga squatters area na hindi po naaabot ng koleksyon ng basura. Saan itatapon nila? Alangan naman katabi nila sa pagtulog yung basura nila. Lalo na pag may mga bata ka, may diaper. Di ba po? Siyempre, ilalabas po yan sa kanilang kabahayan at ilalagay yan kung saan. Tapos kung sino alis ng madaling araw, minsan idinadala yung basura, itatapon na lang kung saan. Di ba po? Nangyayari po yan. Yun po yung realidad eh. Pero may action ba ang gobyernong ito? Wala. Ngayon, ang pinaplano nila, magtatayo daw sila para energy sa basura. Kailan pa yun? O baka kwento lang yan, mga kababayan. Yun po nakakalungkot eh, kasi puro kwento na lang ang nangyayari sa atin. Puro kwento, wala namang kwenta, mga kababayan. Di ba po? O hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
ikaw